Mula kay Melvs Castle, wala kami pakisayo, Mauning. China iyak, di nagpaalam ang Pilipinas. Ano ka, boss namin, manigas ka. Sabing ganun sa title ni Melvs Castle. Minsan nakakatuwa rin mag-title to si Melvs Castle, no? Ito, Commodore Tariela, deadma sa pagbabanta ng China. Kasi ang China, mga tol, nagbabala na naman at nagbanta, mga kapatid, no? Na hindi daw natin magugustuhan at talagang tutugon daw sila, mga tol. Ano ba yung sinabi nila? Matinding tugon. Yan. Magkakaroon daw sila ng matinding tugon kapag lumabag ang Pilipinas sa kasunduan daw natin, no? Siguro dun sa provisional agreement na yan sa resupply mission natin sa Ayungin. Anyway, bago natin ito simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Huwag na natin patagalin pa, panoorin na natin to, mga tol. Chinese Foreign Ministry direktang pinagbantaan na naman ang mga Pilipino. Sawang-sawa na nga mga Pilipino sa mga bantanin. Hindi, puro na naman kayo ganyan eh. Matindi ang gagawing hakbang ng China pag inulit ng Pilipinas ang paglabag at di pagsunod sa napagkasunduan. Talaga lang, oh. Katulad na lamang ng mga aresto, ng mga ganyan. O, di ba wala naman silang na-aresto, mga tol eh. Ikinapikon kasi ng China ang ginawa ng Philippine Coast Guard. Anong ginawa ng PCG? Ayon, nagpumilit pa rin hindi magpaalam sa China at nagsagawa ng resupply mission ng di sinasabi sa mga incheck. O, tapos hindi nila matanggap, parang natapakan yung ego nila. Kaya naglabas na lang sila ng balita. O, di ba? O, pinayagan namin ng Pilipinas kasi nagpaalam sa amin eh. At pumayag na rin sila na magkaroon ng on-site verification. O, after nila maglabas ng peking balita, mga tol, kinontra agad ng DFA yan at saka ng Philippine Coast Guard. Anong nagpaalam? Ang Pilipinas ay hindi magpapaalam at kahit kailan na hindi magpapaalam dyan. Lakas ng loob ng Coast Guard, ano? Bakit ba naman kasi magpapaalam sa inyo, China? Sa Pilipino yan, dapat kami ang masusunod dyan. Tama. Ayon pa kay PCG, Commodore J. Tariela, walang inspeksyon na nangyari at di rin pinayagan ng China ang umakyat sa ating barko. Well, naging successful naman, no? Kaya ng mga statement na nilabas ng Department of Foreign Affairs noong nakaraang Sabado, and then of course yesterday, nagbigay din ng statement ng National Task Force West Philippine Sea. Naging matagumpay ang pagdadala natin ng supplies na BLP Sierra Madre. And at the same time, no, let me emphasize the fact na ang national government, no, ay hindi nagpaalam para gawin ang resupply na to. Malinaw yan, ha? Malinaw yan. At ang mga barko na ginamit sa pagdadala ng supply sa BRP Sierra Madre ay hindi sumailalim sa pag-iinspeksyon ng Chinese Coast Guard. At ito ay napabulaanan na ng spokesperson ng Department of Foreign Affairs na ang naging provisional understanding between two countries ay hindi naging prejudicial sa interest ng dalawang bansa. Diba, malinaw kasi nagkaroon na nga ng kasunduan eh. Ano pa bang problema ng China? Bakit ba gumagawa pa sila ng mga kwentong ganyan? Masyado bang natatapakan yung mga nila, mga damdamin nila? Masyado ba silang naiinsulto, 'di ba? Yung mga ego nila, 'di ba? Para maglabas pa ng mga ganong klaseng balita, imbis na payapa, wala na magsasalita. Okay, nagkasundo na ang Pilipinas at China, tapos. 'Di ba? Kailangan pa bang maglabas ng matinding tugon ang gagawin ng China kapag lumabag ang Pilipinas sa mga kasunduan? O ang Pilipinas pinayagan namin dahil nagpaalam sila sa amin at pagkatapos ng on-site verification pinayagan namin sila. Kailangan pa ba China talaga maglabas kayo ng mga ganyang klaseng balita para lang masabing malakas kayo? Hindi naman natatakot si Commodore Tariela sa pagbabanta ng China. Tanging kay Pangulong Bongbong Marcos lang raw susunod ang Philippine Coast Guard. Malamang. At ang direktiba ng ating Pangulo, huwag paakyatin ang mga Chinese. Di ba? Malamang. Malinaw. Philippine Coast Guard sila, malamang talagang sa presidente silang Pilipinas lang sila makikinig. At kung subukan mang-akyatin ng China ang ating barko, papalag na raw tayo. Pero ba't nga ba walang gulong nangyari kahapon? Ayon, nandun lahat sa China yung mga Chinese Coast Guard. Binabagyo na kasi ang mga Chinese. Kinakarma na sa masamang pag-uugali nila. Well,
Hindi natin puwedeng sabihin kinakarma kasi dumaan din yung bagyong yan dito sa atin mga tol, eh. Well, gano'n talaga, eh. May mga kalamidad talaga, eh. Alam natin may bagyo't dadaanan talaga ng dadaanan ng bagyo, walang makakapigil sa kanya. Pagdating sa resupply operation, no? However, gaya na sinabi ko, ang naging agreement natin na yan ay hindi prejudicial sa interest ng ating bansa. Hindi tayo magpapaalam dahil we still assert our position tungkol sa ating exclusive economic zone. Tama. At ang BRP Sierra Madre ay nasa ayungin at sa ilalim ito ng ating exclusive economic zone. May mga nagsasabi mga tol, bakit ba kasi nagmamatigas pa ang Pilipinas imbis na wala nang ang giyera, 'di ba? May mga nababasa pa ako mga tol post sa Facebook sad to say mga tol, mga Pinoy yung mga yon. Hindi naman din sila mga pro-China pero ito ang understanding nila. Bakit daw kasi nagmamatigas pa ang Pilipinas sa dagat na 'yan, 'di ba? Ay masisira lang ang Pilipinas lalo pag nagmatigas pa tayo, mga tol. Yung iniingatan nating West Philippine Sea, hindi lang West Philippine Sea mawawala sa atin, baka pati buong Pilipinas kapagka nagmatigas pa tayo. Kasi siyempre kapag ginera daw tayo ng China, hindi naman daw talaga tayo mananalo diyan. O wala na ngang West Philippine Sea, wala pang Pilipinas. O di ba mas malala yun. Kaya ibitawan na lang natin yung pagtatapang-tapangan natin diyan sa West Philippine Sea, mga tol. Sumunod na lang tayo kung ano yung gusto nating gawin. Gusto nilang gawin. Ang tanong mga tol, tama ba yung ganong pag-iisip? Imagine mo tama ba yung ganong pag-iisip? 'Di ba? Kasi yung mga mananakop mga tol, kapag pinayagan mong sakupin nila ang isang bakanting lupa mo mga tol, maniwala ka't sa hindi susunod niyang sasakupin yung main na. Kasi hindi nakita nila hindi mo kayang ipagtanggol 'yan o anong kakayanan mo para ipagtanggol pa yang last na pag-aari mo. Kunin ko na lahat 'yan, 'di ba? Total di mo naman pala kayang ipagtanggol, eh. 'Di ba? Hindi hindi tayo papasok sa giyera mga tol. At lagi nating tatandaan, kung ikaw ay magpapatakot sa China, panalo na agad sila kasi 'yun ang strategy nila. Takutin yung mga bansang maliliit mga tol. Ayaw nila ng giyera, sila mismo ayaw nila ng giyera. Pero ang hilig nila dun sa gray zone, ng braso mga tol. Para pag natakot ka sa kanila, o tapos na ang laban. Panalo na agad sila nang walang nagaganap na giyera. Ayun ngayon dahilan kaya sila nagpalakas ng puwersa, eh. Pan-intimidate lang nila yon mga tol, pero sa totoong laban, wala naman yang mga yan. Sa di naniniwalang hindi tayo nagpaalam o baka raw binayaran na ang China, hindi totoo yan. Si Justice Secretary Antonio Carpio na ang nagkumpirma. Walang nangyaring pagpapaalam o pag-i-inform sa mga Chinese. Palihim raw nagsagawa ng resupply mission ang PCG. Palihim? Napahiya ang China at Palihim? Bakit naman nun kung palihim? Para naman taong takot na takot nun, palihim. Nagkaroon na nga ng kasunduan, bakit palihim pa? akala siguro ng China susunod tayo sa kanila. Di ba? May kasunduan na tapos pasikreto pa. Manigas kayo. Magandang nangyari. Yung unang RORE natin, yung the other day lang, hindi hininto ng China, no? Ang source ko sa ating gobyerno, hindi tayo nag-notify. We did not notify na magkakaroon tayo ng resupply mission, hindi tayo humingi ng permiso, hindi tayo in-inspect yung ating resupply ship. Kaya naging palihim kasi hindi tayo nag-notify. No? So yun ang ibig niyang sabihin na hindi kasi tayo nagpaalam sa kanila. Pero hindi nangangahulugang pasikreto, di ba? So, okay yun. Yun ang gusto natin. So, sinusunod nila yung agreement with the DFA, no? Yung agreement between the DFA and the Ministry of Foreign Affairs of China during the bilateral meeting nila. So, magandang development ito. Siguro na napahiya yung China dahil the world is supporting us. Yeah. So, wala silang laban in terms of publicity. Yeah. So, ganito ngayon. So, maganda ito. This is a good development. Malaking good news ito para sa AFP. Tama. Ako, pabor na pabor ako na di nagpaalam ang PCG. Oo naman. Kayo, pabor din ba kayo sa pagmamatigas natin? Oo naman, kasi mga tol ako mawawalan talaga ako ng amor o mawawalan talaga ako ng simpatsya sa PCG natin. Sa bansa natin, Pilipinas, gobyerno natin. Kung magiging alipin tayo sa lahat ng sasabihin ng China, magpaalam kayo sa amin, o sige magpapaalam kami. I-inspect namin yan, sige inspect namin yan. Tapos sasabihin natin malaya tayong bansa, ha?
Di ba malabo yun mga tol? Kontrolado tayo nila tas malaya tayo. Malabo yun mga tol. Kaya eto tama talaga to. Pabor na pabor ako rito mga tol. Hindi tayo papayag ng gera. Ayaw natin ng gera pero hindi tayo papaalipin mga tol. Magkaibang bagay kasi yun eh. Anyway, bilang isang Pilipino, ano masasabi mo rito? Comment ka na lang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.